Mga master, marami pa rin ang hindi nawawalan ng pag-asa na magkakaroon ng pagtaas sa sahod ng mga civilian personnel ng gobyerno simula sa Enero 2024. Kahit nga po wala pang order o wala pang batas ngayon na nagsasabi na magkakaroon ng increase, ay patuloy pa rin po itong inaasahan. Sa isang article natin nabasa mga master, ay sinasabi ni DBM Secretary Amina Pangandaman na mayroong 17 billion na nakaset aside ang gobyerno para sa 2024 salary increase. Natanong ni Alliance of Concerned Teachers Representative Franz Castro si Secretary Pangandaman, ang kanya pong tanong ay wala bang maaasahan o may maaasahan ba ang mga government employees na salary increase by 2024. Ito kasi mga master ay dahil sa huling tranche na ng increase ngayong taon. So by next year, kung wala po magiging batas ay wala po tayong pagtaas. Pero dahil malapit na po yung pag-discuss sa 2024 budget, kaya naitanong kung mayroon bang allowance doon, allocation for salary increase. Ayon sa DBM, initially for 2024 under the Miscellaneous Personnel Benefits Fund, we have provided 16.95 billion to support the compensation adjustment that may be pursued starting next year. So ito na nga mga master, sabi po ni DBM Secretary Pangandaman, 16.95 billion doon sa 2024 budget ang kanila pong inilaan para sa pagkakaroon ng compensation adjustment simula next year kung sakali pong magkakaroon talaga ng salary increase. This does not mean na talagang mayroong increase, kasi yung increase ng sahod ay nakadepende po sa isang batas. Kahit nga po mayroong pera na na-set aside si DBM under the 2024 budget, kinakailangan pa rin ng Kongreso at ng Senado na magpasa ng batas para ito ay maging basihan for any salary increase starting 2024. Ang DBM lang ay nag-set aside ng pondo na pwedeng magamit if ever mayroon pong batas na maipasa, mayroong batas na malagdaan ng Pangulo, then DBM has almost 17 billion na pondo na pwedeng gamitin for the purpose of salary adjustment. Pero ang pinaka-purpose natin sa episode na ito, gaano ba kalaki ang 16.95 billion na yan na nakaset aside ng DBM para sa salary increase for 2024. Malaking tingnan mga master ang halaga na 16.95 billion. Pero kung atin pong iisipin, ito po ay intended para sa isang buong taong 2024 para sa lahat ng mga civilian personnel ng gobyerno. Kadalasan kasi during the salary standardization law ay mga civilian personnel po yung mayroong pagtaas. Ang uniform personnel ay iba po yung magiging batas sa kanila if ever magkakaroon din ng pagtaas ng kanilang sahod. Kaya ang focus natin dito, doon muna tayo sa mga civilian personnel ng gobyerno. So atin pong subukan tingnan kung magkano kaya yung aasahan o mararamdaman na increase ng mga civilian personnel kung sakali po na matutuloy sa simula 2024 at gagamitin ito nakaset aside ng DBM na 16.95 billion. Ang una natin gagawin mga master ay i-divide natin itong 16.95 billion sa bawat buwan. Sa isang taon mayroon pong 12 buwan. 12 months, January to December. Of course, kung magpapataas po ng sahod, covered talaga ito pong 12 buwan na ito. Tapos, kapag mayroon pong pagtaas sa basic salary, ibig sabihin po nun, tataas din ang magiging mid-year bonus at year-end bonus ng mga personnel, kaya a total of 14 months lahat yung magkakaroon ng increase. So yung 16.95 billion natin na naka-set aside na DBM for salary adjustment, i-divide natin yan ng 14 months. So ibig sabihin nito mayroon pong 1.2 billion na intended para po sa bawat buwan. Okay? 1.2 billion na pwedeng gamitin for salary increase each month of the year, including po dito yung year-end and mid-year
bonus. 1.2 billion para sa lahat ng mga civilian personnel ng gobyerno. Ngayon naman mga master ay atin pong susubukan na i-divide itong pondong ito para sa mga personnel ng gobyerno. Let us assume na mayroon pong 1.5 million civilian personnel ang gobyerno. Of course, 1 million po dyan para po sa DepEd na. No? Yung mga guro at mga non-teaching personnel ng DepEd, halos 1 milyon na po. Tapos idagdag po natin yung iba pang mga personnel sa iba't ibang mga agencies na under po ng civilian personnel ng gobyerno. Let's say 1.5 million lang yung bilang ng mga civilian personnel na makikinabang sa salary increase na ito. Yung 1.21 billion na para po sa bawat buwan, divide natin sa 1.5 million na personnel, abay magkakaroon ng allocation para sa bawat personnel na aabot sa 807.13 pesos. So, malaki po, 16.95 billion yung pondo na nakaset aside ng DBM for any salary adjustment starting 2024. Pero kung atin po itong kukunin as to the increase na pwede po na matatanggap, maa-avail ng bawat civilian personnel, considering doon po sa ating po mga nabanggit kanina, nasa 807 pesos po yung laki o pagtaas o pwedeng pagtaas ng sahod na pwedeng maibigay sa bawat government civilian personnel na naaayon doon sa nakaset aside na pondo. So, ang tanong ngayon, magkano ba ang gustong pagtaas na sahod na ibibigay ng gobyerno para sa mga personnel nito? Kung mas mataas man sa 800 pesos, ay sigurado po tayo na parang kukulangin itong nakaset aside na pondo ng DBM. If ever na talaga pong ilimit nila doon sa nakaset aside na pondo na 16.95 billion, then it means na hindi po lalayo sa 800 pesos ang aasahan nating gross salary increase sa 2024. Ito po ay atin pong sariling opinyon batay po sa sinabi ng DBM na halaga ng kanila naka-set aside na pondo in 2024 budget intended for salary adjustment starting 2024. At ito po ay nakabatay din sa atin pong sinasabing na 1.5 million lang na bilang ng mga civilian personnel na makikinabang sa nasabing pagtaas. So, hindi po ito opisyal, hindi po ito legit po na talagang ganyan talagang halaga. Pero batay po sa atin pong pinapakita sa inyo at sa atin pong na-explain sa inyo, posible na ganito yung magiging sitwasyon ng salary increase sa 2024. Again, hindi po tayo sigurado kung ano po yung magiging resulta doon sa study ng DBM na sinasabi nila na by October matatapos at kaya pa nilang isingit sa 2024 budget. Pero batay po sa kung ano man ang sinasabi ng DBM ngayon na nakapundo nila in 2024 budget for salary adjustment, ito po yung posible na magiging pagtaas ng sahod. Hindi po natin sinasabi na ito po talaga, no, as I said po kanina, pero let us just assume na posibleng ganito nga talaga para hindi po tayo lubos na masasaktan. Anyway, abangan pa rin po natin yung magiging paggalaw sa pondo at magiging paggalaw sa mga bills tungkol sa salary increase, especially po na sa ngayon meron po tayong dalawang bills na nakikita. Una, yung kang Representative Ralph Recto, 10% po yung proposal na increase every year. So, kung yun po ay masusunod, kulang po itong pondo na nakaset aside ng DBM. Mayroon po pangalawang proposal, 12% increase in 4 years time. By tranche pa rin yung increase. Kaya posible na mas malapit yung proposal ni Congresswoman Migs Nograles dito sa atin po pinakita sa inyo na computation. So, tayo po ay mag-aabang lamang kung ano po yung mangyayari in the next few months tungkol po sa 2024 budget at sa proposal ng salary increase. Make sure pa rin po na kayo ay nakasubscribe sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook page para updated sa mga susunod na videos.